Bigla daw sumulpot etong si Harry Roque sa pagdinig ngayon lang ng Senado kasi merong isinumiti or isinubmit na letter etong si Harry Roque na hindi siya pwedeng sumipot or umattend ng hearing ngayon. Pero biglaan nga daw ang kanyang bigla-bigla na lang na sumipot. Siguro inisip na daw si Harry Roque na prepared siya sa kanyang mga kasinungalingan sa pagharap niya sa Senado. Kaya parang ginulat niya ang mga senators at nag-assume na mas prepared siya sa mga senators. Minadali din siguro ni Harry Roque agad-agad siyempre sumipot para kahit papano maikwento yung kanyang mga kasinungalingan at posible na meron pa ring maniwala sa kanyang mga drama. Ito po ay may kaugnayan doon sa huling pinag-usapan sa social media, balita na merong dalawang Chinese national na pinaghihinalaang konektado sa mga illegal na pogo ang nadakip, ang nasakote sa kanyang bahay sa Benguet. Yan po ang balita. Kaya lang, syempre, yun nga, sabi ko, bago pa man sumabak itong si Harry Roque dito sa pagdinig na ito, naghanda na yan. Okay. Hindi pa man din nabubuking yung pwede pang lumabas na mga baho, pwede pang umalingasaw na mga baho nito si Harry Roque. Sa tingin ko ay nakahanda na yan. May script na yan kung ano yung kanyang magiging kwento kung sakaling siya ay ma-booking na naman. Ganyan po. Kahit pa paano may dunong, may alam anong si Harry Roque. Pero yun nga, halata kasi yan eh. Okay? Sa puntong ito, napakarami ng patunay yung mga documents dyan sa mga illegal na pogo dyan sa Tarlac, ay sa Porac, Pampanga. Kung ano-ano mga dokumento ang na-recover na may kaugnayan kay Harry Roque or dokumento niya mismo na naandyan. Sabi ni Harry Roque, hindi daw niya pag-aari yung bahay na yon sa Tuba, Benguet. Hindi daw niya pag-aari. Yun daw ay pag-aari ng isang korporasyon, okay, na meron siyang interest. Social. Mayaman atong si Harry Roque. Naalala ko tuloy kung paano niya ipagtanggol si Digong na hindi daw ni minsan ang urakot. Dahil kung tutuusin daw, mas marami pa siyang naipundar kesa kay Digong. Okay, so eto yun, may ipupundar ka na naman na isang korporasyon. Mayaman. Kasi kung titignan niyo po, hindi naman, sige, lawyer, pero 'di ba, ang daming travel na itong si Harry Roque, pupunta kung saan-saan for the Maisog Rally. Gumagastos ka diyan syempre. Ano ka? May mga sponsors, 'di ba? Malabo 'yan. Baka nga ikaw pa ang nagsa-sponsor sa kuno nga ay maraming mga boylets. Sabi ng ilan. Anyway, hindi daw niya pag-aari. Pero ang tanong kasi ng mga netizens, bakit si Harry Roque mismo ang nagtalaga ng caretaker daw dito sa bahay na ito? Okay, inamin din niya na siya ay tumira pagkatapos nung siya daw ay umalis sa gobyerno. Medyo matagal ng panahon yun. Kung ilang taon na rin, tatlong taon na rin nung siya daw ay tumira dito. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, tumira ka lang noon? Nag-rent ka lang noon? Yun kasi yung katanungan eh. Kasi kung sinasabi mo na pag-aari pa rin ito ng isang korporasyon na ikaw ay may interest at sooner nga ay magiging 100% na sa'yo na itong korporasyon na ito at syempre kasama na dyan yung bahay na yan. Bakit 3 years ago ay tumira ka dyan? Bakit naandyan ka 3 years ago? Sabi niya kasi after niyang umalis sa gobyerno. Mga 3 years ago na yon. The Chinese foreigner who was arrested rents the place, nagre-renta lang daw. Balikan natin. Ang sabi kasi niya, siya daw ang nagtalaga. Itong si Harry Roque daw ang nagtalaga ng caretaker sa bahay na yan. Pero yun nga, sabi niya, wala naman daw siya umanong natanggap na report galing sa caretaker na yan ng kung anumang kahina-hinalang aktibidad ng dalawang foreign nationals na naandyan. Yun. Ang tanong kasi, medyo nag-check tayo ng konti. Ang tanong kasi, bago ba ito ni-raid na itong mga PAOCC at ng Bureau of Immigration, bago ba ito ni-raid,
Alam na ba nila na yun ay bahay ni Harry Roque? Mukhang hindi. Mukhang uh, nung masakote lang yung dalawang Chinese national, doon na lang nalaman na ito ay bahay ni Harry Roque. May mga informant, syempre, itong mga arresting officer na ito. Kaya siguro may nakapagturo at nagbigay ng information na meron ngang mga nakatira doon, nakahina-hinalang foreign national, specifically mga Chinese. Alam niyo naman kung gaano kainit ang mga Chinese ngayon dahil nga sa mga illegal na pogo. Yun lang. So titignan natin kung ano ang magiging hatol ng mga kababayan natin. Matalino na po ang mga Filipinos at hindi na agad-agad magpapadala sa mga ganitong klaseng kwento, lalo na po ng isang katulad ni Harry Roque na ang background ay sinungaling. May malawak na background sa pagsisinungaling. That's the way of some lawyers. Huli na lulusot pa. The house is not his, but has an interest in it. If you cannot accept directly, admit it indirectly. Yon. Sabi ni Roque, nahuli daw ba yung hinahanap netong mga arresting officer nga daw na ito? Sa tingin ko, oo, nahuli dahil yun yung talagang hinahanap nila, yung mga suspect na naandyan mismo sa bahay nga na yan ako na ipag-aari ng isang korporasyon. Good luck, Harry Roque.